Wellman TV. Jeric Agosta. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 1031. 9 p.m. na noon. Dumating si Sandra, kasama si Lillian, sa tamang oras sa Hilton Dynasty Hotel, dumiretso sa Presidential Suite, Room No. 8. Sa itaas na palapag. Inunat ni Sandra ang kamay at pinindot ang doorbell. Sa isang click, bumukas ang pinto ng Room No. Lumitaw si Neil sa harap nina Sandra at Lillian. Natigilan si Lillian. Hindi ba dapat may meeting kay Mr. Ross? Bakit may ibang tao sa kwarto? Nagulat din si Sandra. Hindi niya inaasahan na si Neil ang magbubukas ng pinto. Bagamat nakilala na niya si Neil noon, cool siya nitong ginampanan. Kwarto ni Mr. Ross. Iting sa kanya sa unang pagkakataon at nagtanong, "Excuse me, sir, ito ba?" Si Neil, na hindi kilala si Sandra, ay tumango at sumagot, "Oo, ito ang kwarto ni Mr. Ross." "Sino ka kaya?" Agad namang sumagot si Sandra. "May appointment kami kay Mr. Ross. Ang pangalan ko ay Sandra. Maaari mo bang ipaalam kay Mr. Ross na nandito kami?" Gayunpaman, bago matapos magsalita si Sandra, narinig nila ang boses ni Mr. Ross mula sa loob ng silid, "Neil, papasukin mo sila." Pumayag naman si Neil at tumabi para papasukin sina Sandra at Lillian. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto at inakay sila patungo sa sofa ng suite. Napansin ni Lillian at Sandra na ang presidential suite ay pinalamutian ng marangal. Para itong pribadong palasyo, na may maluwag na layout kabilang ang sala, kwarto, bar, at higit pa. Nakaupo sa sofa sa sala ang isang gwapong lalaki. Ang lalaking nakasalubong nila ay walang iba kundi si Jason, ang kilalang tagapagmana ng pamilya Ross. Gumaan ang pakiramdam ni Lillian nang makitang magkasama sa silid sina Mr. Ross at Neil. Tila sobra siyang nag-aalala kanina. Hindi siya sinaktan ni Mr. Ross bilang isang taong may masamang intensyon. Hawak ang isang baso ng red wine na may kalahating laman, si Mr. Ross ay casual na iminuwestre patungo sa tapat ng sofa at sinabi kina Sandra at Lillian, "Pakiusap, maging komportable kayo. Hindi na kailangang tumayo sa seremonya." "Salamat, Mr. Ross," nakangiting sagot ni Sandra, at pagkatapos ay umupo sila ni Lillian sa sofa. Umupo din si Neil sa tabi ni Mr. Ross. Ibinaba ni Mr. Ross ang kanyang wine glass, lumingon si Mr. Ross kina Sandra at Lillian at nagsimulang, "Sandra. M.S. Morales, ang kumpanya ng pelikula ng pamilya namin Ross ay interesadong mamuhunan sa isang proyekto kasama ka. Gusto naming magbida si M.S. Morales sa isang major Eastern mythological pelikula." Kabanata 1032. Ano ang iyong mga iniisip tungkol dito? Sabik na tumango si Sandra. "Mr. Ross, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyong interes sa pakikipagtulungan sa amin. Nakagawa ka ng isang mahusay na pagpipilian. Ang husay ni M.S. Morales sa pag-arte ay kilala at malawak na kinikilala sa ating bansa. Naniniwala ako na ang aming partnership ay tiyak na magiging isang mahusay na tagumpay." Medyo nahiya si Lillian sa marangyang papuri ni Sandra sa harap ni Mr. Ross. Muntik na niyang hilingin kay Sandra na medyo mahina ito. Gayunpaman, hindi nang ahas si Lillian na kontrahin si Sandra, sa takot na baka humantong si Mr. Ross na pagdudahan ang kanyang mga kakayahan. Alam niya na ang isang maling hakbang ay maaaring mapahamak ang buong pakikipagtulungan. Si Mr. Ross ay nakinig kay Sandra at tumango bilang kasiyahan. Pagkatapos ay bumaling kay Lillian, sinabi niya, "M.S. Morales, nakita ko na ang award-winning mong pelikulang Amazing Grace. Talagang outstanding at deeply moving ang performance mo, talagang hindi malilimutan." Nagulat at nambobola si Lillian na pinanood ni Jason ang kanyang pelikula at pinapahalagahan siya ng ganoon kataas. Magiliw na tugon ni Lillian kay G. Ross, "Salamat sa papuri, G. Ross. I'll keep striving to do my best." Si Mr. Ross, na tumitingin kay Lillian ng may paghanga, ay nagsabi, "Buo ang tiwala ko sa iyong galing sa pag-arte. Iyan ang dahilan kung bakit handa akong mag-invest ng malaking halaga sa pagbibida mo sa isang pangunahing mitolohiyang pelikula sa silangan." Pagkatapos ay bumaling siya kay Neil at nagturo.
Neil, maaari mo bang ipakita kay MS Morales at sa kanyang ahente ang kasunduan sa pakikipagtulungan na inihanda namin sa kanya at sa kanyang kumpanya ng pelikula? Dito. Tumango si Neil sabay kuha ng isang dokumento mula sa isang drawer sa mesa kung saan nakalagay ang coffee table, at nilapag ang kasunduan sa harap nina Sandra at Lilian. Narito ang kasunduan sa kooperasyon. Mangyaring tingnan, sabi niya. Nagpalitan ng tingin sina Sandra at Lilian sa kabamaling kay Mr. Ross at Neil. Sige, tingnan natin ngayon, sabi ni Sandra. Kinuha nila ang dokumento at nagsimulang suriin ito ng magkasama. Ang kasunduan ay maigsi, na sumasaklaw sa 2 pahina lamang, ngunit malinaw nitong idinetalye ang mga tuntunin sa pakikipagsosyo at pagbabahagi ng tubo. Mga kaayusan. Ito ay isang tapat at transparent na dokumento. May nakita ka bang mga isyo sa kasunduan? Kung mayroong anumang mga alalahanin, maaari nating pag-usapan ang mga ito, tanong ni Jason, na nakatingin kay Sandra. At Lilian. Parehong umiling ang mga babae kay Jason, walang mga isyo, hindi na kailangan ng anumang mga pagbabago. Well then, if you both agree, please go ahead and sign the agreement, suhestyon ni Jason. Iniabot ni Neil sa bawat isa sa kanila ang isang panulat at isang ink pad. Sina Sandra at Lilian ay humalili sa pagpirma ng kanilang mga pangalan sa dokumento at pagkatapos ay pinindot ang kanilang mga fingerprint para selyuhan ang deal. Excellent, with this, our partnership is officially formed, sabi ni Jason, na nakangiting tumayo mula sa sofa, hinarap sina Sandra at Lilian. Kabanata 1033. Tumayo si Sandra at Lilian mula sa sofa. Sabi ni Sandra na may ngiti sa labi. Tama si Mr. Ross. Opisyal na ngayon ang ating collaboration, at sigurado akong magiging kasiya siyang karanasan ito. Iniabot ni Mr. Ross ang kanyang kamay kay Sandra, "Glad to work with you." Nakipagkamay agad si Sandra sa kanya. Matapos makipagkamay kay Sandra, inabot ni Jason ang kanyang kamay kay Lilian, MS. Morales, inaabangan ko ang ating pagtutulungan. Matagumpay. Pakiramdam ni Lilian ay obligado siyang makipagkamay sa pagsisinungaling. Nalulugod na makipagtulungan sa iyo, bago bawiin ang kanyang kamay. Jason. Nilingan ni Jason si Neil at sinabing, Neil, bakit hindi ka magbuhos ng alak para kina Sandra at MS Morales? Agad-agad, Jason, agad na sumagot si Neil. Sa mesa ay isang bote ng Lafite at ilang baso ng alak na walang laman. Kinuha ni Neil ang Lafite at nagsali ng 2 baso ng alak, inalok ito kina Sandra at Lilian, "Please, enjoy." Dinampot din ni Jason ang basong ininom niya at itinaas patungo kina Sandra at Lilian. Mag-toast tayo sa tagumpay ng ating partnership. Mabilis na kumuha si Sandra ng baso sa mesa at sinabi kay Lilian, "Lilian, kunin mo ang iyong baso." Si Lilian, na kadalasang hindi umiinom sa mga social setting, ay napilitang sumali dahil sa kabutihang loob ni Mr. Ross at sa paghimok ni Sandra. At ubiling dinampot niya ang kanyang baso. Cheers! Humigop si Lilian ng kanyang red wine, inubos ang halos kalahati ng baso. Si Jason, nang matapos ang kanyang inumin, ay lumingon kay Lilian at sinabi, "MS Morales, hindi ka pa tapos sa inuman mo. Hindi mo ba gustong tapusin ito bilang parangal sa ating pagtutulungan?" Si Sandra, na hawak pa rin ang isang buong baso ng red wine, nang marinig ang mga salita ni Mr. Ross, ay hinikayat din si Lilian, Mr. Ross. Ay nagpapakita ng mahusay na mabuting pakikitungo. Bakit hindi mo tapusin ang iyong inumin? Noong nakaraan, si Lilian, na may mababang pagtitiis sa alkohol, ay umiwas o humigop lamang ng kanyang inumin sa mga social gatherings. Ngunit ngayon, hinihiling ng sitwasyon na tapusin niya ang isang buong baso, na isang hamon para sa kanya. Gayunpaman, naunawaan niya ang kahalagahan ng pakikipagtulungang ito. Bukod dito, si Mr. Ross ang personal na nag-aalok ng toast. Ang pagtanggi sa pag-inom ay maaaring maging kawalang galang kay Mr. Ross. Kaya naman, at ubiling ipinikit ni Lilian ang kanyang mga mata at nilagok ang natitirang alak sa kanyang baso. Nang makita ito, isang banayad, matagumpay na kislap ang kumislap sa mga mata nina Jason, Sandra,
at Neil, na hindi napapansin ng iba. Kabanata 1034. Pagkatapos ay inilapag ni Sandra, na hindi pa nakakainom ng kanyang inumin, ang kanyang baso sa mesa at pinalakpakan si Lillian, magaling. Lillian. Iyan ang espiritu. Pagkatapos ay bumaling siya kay G. Ross, at sinabing, Mr. Ross, maaaring hindi mo alam, ngunit kadalasan ay hindi nang hihipo si Lillian ng alak sa social media. Mga pangyayari. Ang katotohanang gumawa siya ng exception ngayon para lang sa iyo, Mr. Ross, ay nagpapakita kung gaano niya pinahahalagahan ang iyong kumpanya. Bakas sa mukha ni Mr. Ross ang magkahalong pagtataka at tuwa habang sinabi niya, walang ideya na hindi umiinom si MS Morales. Humihingi ako ng tawad. Isang karangalan na gumawa siya ng exception para sa akin. Hindi ko namalayan na may hawak akong ganoong sway. Pagkatapos inumin ng alak, isang malarosas na pamumula ang kumalat sa pisngi ni Lillian, na nagpaganda sa kanyang nakamamanghang kagandahan at nagdagdag ng nakakalasing. Alindog. Mr. Ross ay hindi maaaring makatulong ngunit nais na maaari niyang walisin siya sa kanyang mga bisig doon at pagkatapos. Siyempre, mas alam niya kaysa magmadali, dahil ang sobrang pagmamadali ay maaaring makasira sa kanyang mga plano. Inilapag ni Lillian ang kanyang baso ng alak sa mesa at bumaling kay Jason, sinabing, pasensya na po Mr. Ross, pero medyo nahihilo ako. Dapat na akong bumalik ngayon. Mangyaring huwag magtampo. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang red wine. Pagkaubos pa lang ng isang baso, uminit ang pisngi niya, at umikot ang ulo niya. Nang mapagtantong hindi na niya kaya ang kanyang alak at nakaramdam siya ng pagkahilo, nagpasya siyang magdahilan at bumalik sa kanyang silid sa hotel. Para sa ilang pahinga. Si Mr. Ross, na nagpapakita ng pag-aalala, ay nagsabi, sana ay ayos ka lang, MS Morales. Hayaan mong samahan ka pabalik ni Neil. Ngumiti si Lillian at sumagot, hindi na kailangan, Mr. Ross. Maari akong ibalik ni Sandra. Nagsalita din si Sandra, Mr. Ross, let's call it a night. Babawiin ko si Lillian ngayon. Kabanata 1035. Sige, Sandra, grab end mo at ibalik mo si MS Morales, tumanggaw si Mr. Ross bilang pagsang-ayon. Sinubukan ni Lillian na tumayo mula sa sofa ngunit nataman ito ng pagkahilo na ginawang raw. Umiling siya, umaasang maalis ang pagkahilo, ngunit lalo lang itong tumindi. Nalilito, naisip niya kung paanong ang isang baso lang ng alak ay lasing na lasing sa kanya. Gayunpaman, sinubukan niyang humakbang pasulong, nais na umalis. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng isang hakbang, ang pagkahilo ay nanag sa kanya, naubos ang kanyang lakas. Bumagsak siya sa sofa, nawalan ng malay. Sina Jason, Neil, at Sandra, nang makitang nahimete si Lillian sa sofa, lahat ay napangiti ng matagumpay. Si Sandra, na naiintindihan ang sitwasyon, ay nagsabi kay Mr. Ross, namatay si Lillian. Kanya. Sumilay ang isang nasisiyahang ngiti sa mukha ni Jason, Sandra, natutuwa ako sa kung paano mo pinangangasiwaan ang mga bagay sa pagkakataong ito. Tapos, tinignan niya si Neil. Agad na nakuha ni Neil ang pahiwatig at kinuha ang isang tseke mula sa bulsa ng kanyang suit, iniabot ito kay Sandra. Sinabi ni Mr. Ross na gagantimpalaan ka ng malaki sa pagtulong sa kanya dito, sabi niya, at iniharap sa kanya ang tseke. Narito ang iyong bounty. Kinuha ni Sandra ang tseke at nakitang ito ay para sa isang nakakagulat na $1,000,000, na pinupuno siya ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Siya ay labis na nagpasalamat kay Mr. Ross, maraming salamat, Mr. Ross, para sa napakagandang gantimpala na ito. Malamig na tugon ni Mr. Ross, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Nakuha mo na. At saka, bumalik kasama si Neil sa loob ng 2 oras para kunin siya. Oo, babalik ako in 2 hours para sunduin si Lillian, mabilis na sagot ni Sandra. Pagkatapos ay lumabas ng silid sina Neil at Sandra, naiwan si Jason na mag-isa kasama si Lillian, na nakahiga na walang malay at lasing sa sofa. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Jason. Ang isang pambihirang kagandahan, isang diyosa, sa wakas ay nasa kamay ko, naisip niya.
Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pagkuha ng sinumang babae na gusto niya, at si Lillian ay walang pagbubukod. Tunay nga, ang alak na ininom ni Lillian ay na-spike ni Jason. Isang higop lang ng dinoktor na inumin ay sapat na para matamba ang isang tao ng malamig sa loob ng hindi bababa sa 10 oras. Iniwasan ni Sandra ang kapalarang ito dahil hindi man lang niya ginalaw ang kanyang inumin, na binalaan ni Neil noong nakaraang gabi tungkol sa plano ni Mr. Ross na uminom ng alak. At gagamit siya ng dahilan na pag-usapan ang isang movie collaboration para dalhin si Lillian sa kwarto ni Jason. Masasabing isa itong bitag na maingat nilang inilagay, naghihintay lamang na mahulog si Lillian dito. Ngayon, nang makita si Lillian na walang malay sa sofa, nadama ni Jason ang tagumpay sa kanyang tusong tokana. Para sa kanya, para siyang biktima na handang angkinan. Na may masamang ngiti, lumipat siya patungo sa sofa, layuning buhatin ng hindi mapag-aalinlangan ng si Lillian. Gayunpaman, nang akmang kikilos na si Mr. Ross, nagulat siya sa hindi inaasahang pagtapik sa kanyang balikat. Nagulat siya, mabilis siyang tumabi at lumingon para tingnan kung sino iyon. Ilang hakbang ang layo, parang wala sa hangin, nakatayo ang isang binata. Bakas sa mukha ni Jason ang pagkagulat. Paano nakapasok ang binatang ito sa kanyang presidential suite? Sigurado siyang pagkaalis nina Sandra at Neil ay nanatiling nakasara ang pinto. Nangangahulugan ito na ang estranghero ay hindi pumasok sa pintuan. Kung gayon, saan nanggaling si Jeric? Noon lang napansin ni Jason na misteryosong bumukas ang salamin na pinto patungo sa balkonahe. Nililipad ng simoy ng hangin ang mga kurtina sa sala, at sumagi sa kanya ang isang nakakagigil na pag-iisip. Maaari bang pumasok ang taong ito mula sa balkonahe? Pero parang imposible iyon. Ang presidential suite, na matatagpuan sa itaas na palapag ng Hilton Dynasty Hotel, ay ilang daang yarda sa itaas ng lupa, isang taas na hindi maabot ng isang ordinaryong tao, maliban na lamang kung siya ay nagtatago sa balkonahe noon pa man. Gayunpaman, alam ni Mr. Ross na hindi malamang, dahil ang kanyang entourage ng bodyguards ay palaging nagsasagawa ng masusing pagsusuri bago siya pumasok sa suite. Kahit isang pusa ay hindi makapagtago ng hindi natukoy. Isang panginginig ang damaloy sa gulugod ni Jason habang kaharap niya ang malamultong figure sa kanyang silid. Habang nagbabantay, nagtanong siya, "Sino ka? Paano ka nakapasok sa kwarto ko?" "Ano? Hindi ako dapat nandito kapag may masamang intensyon sa girlfriend ko." Sagot ng binata ng A. Malamig na ngiti. Sa katunayan, ang nanghihimasok sa suite ni Jason ay walang iba kundi si Jeric. At gaya ng hula ni Jason, pumasok nga siya sa balkonahe. Taliwas sa naisip ni Jason, hindi nagtago si Jeric sa balkonahe. Sa halip, kamangha-mangha siyang umangat mula sa lupa sa ibaba, na natakto ng daang dagdag na palapag ng hotel sa isang iglap. Ang ganoong taas ay hindi hihigit sa isang piraso ng cake para sa isang taong may mga kakayahan ni Jeric. Laking gulat ni Jason nang malaman na si Jeric ang nobyo ni Lillian. How on earth he know about his unseemly intensyon kay Lillian? Bagamat hindi alam ni Jason na ginamit ni Jeric ang God's Eye para alisan ng takip ang kanyang balak, napagtanto niya na ang kanyang mga plano para sa gabi ay nasira na ngayon ng hindi inaasahang pagdating ni Jeric. Gayunpaman, hindi madaling sumuko si Jason. Mula nang masilayan niya si Lillian sa seremonya ng Oscar, tuluyan na siyang nabighani sa kanyang nakamamanghang kagandahan at walang katulad na kagandahang loob. Napagpasyahan niyang gawin ang kagandahang ito sa kanya. Kabanata 1036. Sa kabila ng sandali ng pagkabalisa na dulot ng biglaang pagsulpot ni Jeric, mabilis na nabawi ni Jason ang kanyang karaniwang mapagmataas na kilos, tipikal ng isang supling ng isang mayamang pamilya. Paano kung boyfriend ni Jeric was Lillian? Hanggat hindi siya asawa ni Jeric, naramdaman ni Jason na maaari niya itong ituloy. At bakit siya, ang tagapagmana ng makapangyarihang pamilyang Ross ng Mescourt, ay dapat magmalasakit sa damdamin ng isang tulad ni Jeric, na tila karaniwan at hindi gaanong mahalaga sa kanya? Pakinggan mo, binata, mahinang sabi ni Jason, itinuro ang pintuan. From this moment, hindi mo na girlfriend si Lillian, kundi babae ko na.
Pwede ka nang umalis. Napangiti si Jeric. Malayo sa pag-alis, casual siyang umupo sa sofa sa tabi ng walang malay na si Lillian. Magiliw na hinahaplos ang kanyang buhok, puno ng pagmamahal ang mga mata nito. Ilang oras na ang nakalipas mula nang huli niyang makita si Lillian, ngunit maganda pa rin siya gaya ng dati. Kahit nasa kanyang pagtulog, siya ay lubos na kaakit-akit. Nang makitang masuyong hinahaplos ni Jeric ang buhok ni Lillian, lalo na sa harapan niya, hindi maitago ni Jason ang nag-aalab na selos at panggagaya. Ito ang babaeng itinakda niya sa kanyang puso, at narito si Jeric, lantarang pinupukaw siya ng gayong lapit. Nagdilim ang mukha ni Jason. Malamig na naman siyang tumikim. Binata, hindi mo ba sinabi ang sinabi ko? Kailangan ko bang ipakita sa iyo ang pinto? Tumangala si Jeric, at tumawa ng tamad. Hey, Jason, may sasabihin ako sa iyo. Basta boyfriend ako ni Lillian, hinding-hindi siya magiging sayo. Sabihin mo, itigil mo na ang pagtatayo ng mga kastilyo sa hangin. Ang pag-iisip na hayaan ang kanyang babae na maging kasintahan ng iba ay katawa-tawa para kay Jeric. Nag-ilusyon lang si Jason. Nang marinig ang pangungutya ni Jeric sa kanya, nagalit si Jason hanggang sa sumabog. Ano ang sinabi mo? Mukhang hindi ka makumbinsi hanggat hindi mo nahaharap ang malagim na katotohanan. Kitang-kita na ngayon sa boses niya ang intensyon na saktan ni Jason. Ngumiti lang si Jeric, ano, hindi mo ako narinig. Parang tumatanda ka na bago ang panahon mo, kaya ang mahina mong pandinig. Pero, palagi akong may konsiderasyon sa mga matatanda. Hayaan mong ulitin ko ang sarili ko huminto sa pagtatayo ng mga kastilyo sa himpapawid. Naiinis si Jason, namumula ang mukha. Matanda bago ang oras. Mahinang pandinig. Nagtatayo ng mga kastilyo sa hangin. Ang mga salitang ito ay nagpagalit sa kanya ng higit sa kanyang mga limitasyon. Biglang nanginig ang hangin sa kanilang paligid. Sa isang iglap, ang aura ni Jason ay sumabog na may marahas, pilak na kidlat tulad ng enerhiya, na inihayag ang nakakatakot na Martial King mana. Ang kamay ni Jason, na humahampas kay Jeric na nakaupo sa sofa, ay kumikinang na parang pilak na kidlat, na nagpakawala ng isang nakakatakot. Pilitin. Galit na si Jeric ay nang ahas na baliwalain siya, pinakawala ni Jason ang kanyang buong lakas sa suntok na ito, na naglalayong wakasan ang buhay ni Jeric. Gayunpaman, ang kanyang napakalakas na welga ay hindi pa nakakarating kay Jeric. Sa isang matalim na huni, umalangaw-ngaw ang tunog ng paghiwa ng hangin. Isang pagsabog ng enerhiya ang tumama sa isang acupoint kay Jason, na agad na tinatakan ang kanyang acupoint. Biglang, si Jason, na umaatake kay Jeric, ay tila na freeze, ang kanyang buong katawan ay natigil sa isang kakaibang posture ng pag-atake, hindi nagawang gumalaw. Sa katunayan, ang lakas na tumama sa acupoint ni Jason ay isang pagsabog ng anima na pamitik mula sa daliri ni Jeric. Tumayo si Jeric mula sa sofa, isang nakakagigil na ngiti sa kanyang mukha, at lumapit sa hindi makakilos na si Jason. Napuno ng gulat ang puso ni Jason hanggang sa labi. Bilang isang Martial King, hindi man lang niya nagawang matamaan ng suntok ang mga daliri ni Jeric. Ang lakas ni Jeric ay nakakatakot. Muling nasusupol ng enerhiyang kisap mata mula sa bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Jason, namutla ang mukha nito habang hindi mapakali ang tingin niya kay Jeric. Binata, anong balak mong gawin? Sumagot si Jeric, nagtanim ka ng malaswang intensyon sa aking kasintahan at gusto mo pa akong patayin. Ano sa palagay mo ako gustong gawin? Nagpanik si Jason, at sinabing, pakiusap, sir, huwag mo akong patayin. Pangalanan ng iyong presyo, babayaran ko ang kahit ano. Sa sandaling iyon, umaasa si Jason na makukumbansi ng pera si Jeric. Kung mabubuhay lang siya ngayong gabi, binalak niyang maghiganti ang kanyang pamilya kay Jeric mamaya. Lumalim ang malamig na ngiti ni Jeric, sorry, pero hindi ako interesado sa pera mo. Kung paano ako haharap sa iyo, malalaman mo rin kaagad. Nang marinig ang mga salita ni Jeric, bumagsak ng malalim sa puso ni Jason ang isang pakiramdam ng pag-iisip.
Sinubukan niyang sumigaw para humingi ng tulong, alam niyang ang mga silid na katabi ng kanyang presidential suite ay inookupahan ng mga martialists na inatasan sa kanyang proteksyon. Sa kabila ng mahusay na soundproofing ng suite, naniniwala si Jason na ang kanyang Martial King power ay sapat na magpapalakas ng kanyang boses para alertuhan sila. Ang kanyang pag-asa ay kapag sila ay dumating upang iligtas siya, magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas sa panganib. Gayunpaman, sa sandaling ibinuka niya ang kanyang bibig upang sumigaw, bago makatakas ang anumang tunog, si Jerick, na parang inaabangan ng hakbang na ito, ay mabilis na tinatakan ang pipong acupoint ni Jason, na naging dahilan upang siya ay walang boses. Nakangiting sinabi ni Jerick, nag-iisip na sumigaw para humingi ng tulong. Huli na para dyan. Kabanata 1037. Dahil doon, hinawakan ni Jerick si Mr. Ross sa braso, kinaladkad siya sa banyo, at itinapon sa tabi ng banyo. Pagkatapos ay lumabas siya ng banyo, isinara ang pinto sa likuran niya. Si Jason, nakahiga sa tabi ng banyo, ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan. Hindi kailanman sa kanyang buhay ay kinaladkad siya sa banyo at iniwan sa kubeta. Bagamat ang palikuran sa presidential suite ay malinis na malinis, ang mismong ideya ng paghiga sa tabi nito ay nag-aalsa sa sayan ng pamilya Ross, hanggang sa punto ng pagduduwal. Bumalik sa sala, bumalik si Jerick sa sofa at binuhat si Lillian, nagbabalak na ihatid siya pabalik sa kanyang silid sa hotel. Ngunit saktong buhatin siya nito ay mahigpit na niyakap siya ni Lillian. Namumula ang mukha at mahinang boses, bamulong si Lillian. Jerick, ayaw kong pumunta ka. Labis na naantig si Jerick, napagtanto na ang isang lasing na si Lillian ay abala sa pag-iisip tungkol sa kanya. Kaya malumanay niyang sinabi sa kanya, Lillian, babalikan kita. Gayunpaman, ang boses ni Lillian ay may pahiwatig ng sakit, at agad na naunawaan ni Jerick na ang gamot na inihalo ni Jason sa kanyang inumin ay may mga sangkap na nag-udyok sa isang estado ng pagkahibang. Ang pinaka-epektibong lunas para sa mga epekto ng gamot ay, hindi nakakagulat na team intimate encounter sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, na maaaring natural na neutralisahin ang mga epekto. Nang makita si Lillian sa isang nataranta at naghihirap na kalagayan, napagtanto ni Jerick na ang pagdadala sa kanya mula sa kanyang 100-plus story suite pababa sa kanyang silid sa mas mababang palapag ay maaaring humantong sa mga hindi inaasahang pangyayari sa daan. Kung tutuusin, sa ganoong kalaking hotel, hindi may iwasang makasalubong nila ang maraming tao, at hindi maganda kung mawawala ng kontrol si Lillian sa publiko. Kaya, nagpa siya si Jerick na sulitin ang sitwasyon, na iniisip sa sarili, bakit hindi gamitin ang presidential suite na ito, handa at available. Sayang kung hindi. Tutal, nakakulong na si Jason sa banyo, at malamang na hindi na magpapakita sina Neil at Sandra. Nadama ni Jerick na ito ay isang magandang plano. Pagkatapos ay binuhat niya si Lillian sa kwarto ni Jason sa loob ng presidential suite. Sumara ang pinto ng malakas. Maya-maya, ang mga tunog ng masasayang helanghing ay paulit-ulit na umalangaw-ngaw mula sa silid, kasabay ng paglangit-ngit ng kama, na parang isang oyayi. Samantala, si Jason, na nakulong sa banyo ng parehong suite, ay pinahirapan ng mga tunog na ito. Nagpakahirap siya, nakipagtulungan sa isang pelikula at mga spikang na inumin, upang makuha si Lillian sa isang mahinang estado, walang kabuluhan. Ngayon, ang aktwal na kasintahan ni Lillian, si Jerick, ay lumitaw, at lahat ng kanyang maselang plano ay nawala. Ang presidential suite, na inaasahan niyang may bahagi kay Lillian, ay naging love nest para kina Jerick at Lillian, habang siya, ang master ng suite, ay ibinaba sa banyo, pinilit na tiisin hindi lamang ang sariwang amoy ng banyo kundi pati na rin ang patuloy na tunog ng matalik na relasyon nina Jerick at Lillian, na nagdulot sa kanya ng pisikal at mental na paghihirap. Hindi pa nakaranas ng ganitong kahihiyan si Jason noon. Tahimik siyang nanumpa ng paghihiganti. Itong kasuklam-suklam na mag-asawa, kapag nakalabas na ako, sisiguraduhin kong hindi kayo mamamatay ng buo. Ang pasulpot-sulpot na tunog mula sa kwarto ay nagpatuloy ng mahigit 1 oras bago tuluyang hamupa, pinamaneho si Jason, nakahiga sa tabi ng banyo, halos sa bingit ng kabaliwan.
Pakiramdam ni Jason ay nagtiis siya ng mabagal at masakit na paghihirap sa loob ng mahigit 1 oras. Sa kutsan ng kwarto. Ngayon ay nagkamalay na si Lillian, namumula ang kanyang mukha sa isang kaakit-akit na liwanag, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin kay Jeric. Si Jeric, na nakabihis na, ay ngumiti at nagtanong, "Lillian, mas mabuti na ang pakiramdam ngayon?" Mapaglarong sagot ni Lillian. "Pagkatapos mo akong paghirapan, ano pa kaya ang pakiramdam ko?" Sa kabila ng kanyang kunwaring reklamo, ang nahihiyang pagbaba ng kanyang mga pilikmata ay nagsiwalat na hindi siya tunay na nagalit kay Jeric. Sa totoo lang, nagkamalay na si Lillian kalahating oras sa kanilang intimate encounter. Ang dalawa, na matagal nang hiwalay at labis na nagmamahalan, ay nagpatuloy kahit na siya ay nagising, na ginawa ang kanilang muling pagsasama sa isang matinding pag-iibigan hanggang sa pareho silang kontento. Si Jeric, na may bakas ng pagkakasala sa kanyang mukha, ay tumingin kay Lillian at nagtanong, "Kanina lang ba kita nasaktan?" Lalong namula ang mga pisngi ni Lillian, umiwas siya ng tingin at humimik ng mahina bilang pagsang-ayon, saka bumangon para magbihis. Nang makitang nakatingin pa rin sa kanya si Jeric, tiniyak niya ito, "Jeric. Okay lang ako, huwag." Oo, nagkaroon ng kaunting sakit. Mag-alala. Ngunit kung ikukumpara sa kaligayahan at tamis na hatid sa kanya ni Jeric, ito ay wala. Bukod dito, napuno ng kagalakan ang puso ni Lillian sa pagiging matalik kay Jeric. Napangiti si Jeric, "Kung ganoon ay gamaan ang loob ko." Tumingin si Lillian kay Jeric at nagtanong, "Jeric, paano ka napunta rito?" Dati, sila ay masyadong nahuli sa kanilang sandali ng pagkahilig para sa kanya upang magtanong. Ngayong tapos na ang lahat, hindi maiwasan ni Lillian na ma-curious. Ipinaliwanag ni Jeric, "Hindi mo ba natatandaan? Tinawagan mo ako, at pagkatapos ay dumating si Sandra. Itinabi mo ang iyong telepono, at narinig ko buong pag-uusap mo. Sa karagdagang pagmumuni-muni, napagtanto kong may mali. Karaniwang isinasagawa ang mga business meeting sa mga tamang lugar, hindi sa presidential suite ng hotel." Kabanata 1038. Karaniwan, ang mga pumupuslit sa mga silid ng hotel ay ang mga nagpapasaysa sa mga pag-iibigan o lihim na pagtatagpo. Kaya, nag-alala ako na baka may mangyari sa iyo at nagpasya akong pumunta dito. Mabuti na lang at napunta ako, o maaaring may problema ka ngayong gabi. Kumunot ang noo ni Lillian, pinag-iisipan ang mga sinabi nito. Napagtanto niya na ang silid na kinaroroonan nila ay hindi ang tinutuluyan niya sa hotel. Biglang naisip niya, at tinanong niya si Jeric, "Ito kaya ang presidential suite ni Mr. Ross?" Tumango si Jeric at sumagot, "Lillian, maaari mong iwan ang kapag pinag-uusapan mo si Jason. Siya ay walang iba kundi isang lobo sa damit ng tupa, nakatingin sa iyo na parang isang piraso ng karne, lubos na kasuklam-suklam." Napasinghap si Lillian sa gulat. Naalala niya ang labis na pagkahilo pagkatapos uminom ng isang baso ng red wine. Naalala lamang niya ang pagtatangkang umalis ngunit pagkatapos ay bumagsak, nanghihina at nataranta, sa isang sofa. Lahat pagkatapos noon ay malabo. Sa pag-iisip, lumingon si Lillian kay Jeric at sinabing, "Jeric, naalala ko na lasing ako at nahimete ako sa sofa. Hindi ba ako dinala ni Sandra sa aking silid sa hotel?" Ang ngiti ni Jeric ay naging malamig, "Bakit siya? Siya ang nagdala sa iyo sa silid ni Jason. Talagang naibenta kanya at malamang na nagbibilang ng kanyang pera sa ngayon." Namulat ang realisasyon kay Lillian, kahit na sa kanyang pagkalito. Isang matinding kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata habang sinasabi niya. "So the whole talk about discussing a movie with Sandra tonight was just a ruse. Ang tunay nilang intensyon ay ibigay ako kay Jason para sa kanyang kasiyahan. Ito ba ay isang bitag na masinsinan nilang binalak? Nakuha mo na ngayon," sabi ni Jeric. "Bastos si Jason, nilagyan niya ng droga ang inumin mo. Kung hindi pa ako dumating sa oras, nakasama ka na niya." Ang mga mata ni Lillian ay nagliliyab sa puot, at mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. "Ngunit si Sandra. Siya ay tulad ng isang kapatid sa akin. Bakit niya ako pagtataksil ng ganito?
Halika, Lillian, hindi ganoon kahirap makita. Alam mo ang kasabihan. Usapang pera. Tiyak na nakatanggap si Sandra ng magandang kabayaran mula kay Jason. Sabi ni Jerick, may bahid ng pangungutya ang boses niya. Puno ng galit ang mukha ni Lillian. Kakaharapin ko si Sandra ngayon. Gusto kong tanungin siya kung ang pera ay mas mahalaga kaysa sa aking kapakanan. May konsensya ba siya? Kabanata 1039. Lagok, lagok. Mahigit kalahati ng bote ng alak ang naubos sa bibig ni Neil. Ayaw uminom ni Neil, pero hindi niya napigilan. Ang kanyang mga acupoints ay selyado, na nag-iiwan sa kanya na walang kapangyarihan upang labanan. Pagkatapos ng puwersahang pagpapakain kay Neil ng kalahati ng alak, pumasok si Jerick sa banyo. Kinaladkad niya palabas si Jason, na 2 oras nang nakahiga sa tabi ng inidoro, amoy-amoy ang baho nito. Lalong nabigla si Sandra nang makitang nakayuko si Jason. Wala siyang ideya kung ano ang pinaplano ni Jerick. Matapos hilahin si Jason palabas, nagbuhos si Jerick ng maraming alak sa kanyang lalamunan. Sa kakilakilabot ni Jason, ito rin ang alak na ininom niya at inilaan para kay Lillian. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng desperasyon, ngunit sa kanyang acupoint selyed, hindi siya makagalaw o makapagsalita. Panik lang ang opsyon niya. Sa wakas, pinilit ni Jerick ang natitirang bit ng alak sa lalamunan ni Sandra. Takot na takot siya dahil sinabihan siya ni Neil tungkol sa nadroga na alak. Dahil sinabi sa kanya ni Neil na ang alak ay nakadroga, alam ni Sandra na ang pag-inom nito ay maaaring humantong sa pagkabaliw, hindi mapigilan. Mga aksyon. Matapos makumplito ang mga pagkilos na ito, kinuha ni Jerick ang kanyang telepono at tumawag. Spencer, pwede ka nang umakyat. Sa telepono, sumagot ang boses ni Spencer, oo, Mr. Agosta. Tinapos ni Seymour ang tawag, at wala pang 1 minuto, isang bagyo ng hangin ang bumungad sa balkonahe, na sinundan ng isang figure na bumababa. Ang figurang ito, na pumapasok sa salamin na pinto ng balkonahe, ay walang iba kundi si Spencer. Sa katunayan, si Spencer ang naghatid kay Jerick sa Hilton Dynasty Hotel. Ang pagtawag sa kanya ay malinaw na nagpapahiwatig na may ilang mga gawain na kailangan niyang asikasuhin. Mr. Agosta, magalang na sabi ni Spencer habang papalapit kay Jerick. Bahagyang tumango si Jerick. Natigilan si Lillian sa sala. Paano nakarating ang senior na ito? Lumipad ba siya dito? At bakit niya tinutugunan si Jerick ng may paggalang, na parabang si Jerick ang kanyang Panginoon? Bagamat nalilito ang kanyang isip sa mga katanungan, alam ni Lillian na hindi ito ang oras para tanungin sila. Lumingon si Jerick kay Spencer at sinabing, Spencer, tinuruan na namin ng leksyon si Neil noong nakaraang beses sa Vista Verde. Sa aking pagkadismaya, pumunta siya sa mess court at ngayon ay nagdudulot ng gulo para sa aking kasintahan. Sa pagkakataong ito, sana ay turuan mo siya ng mas malupit na leksyon. Kabanata 1040. Magtiwala ka, Mr. Agosta, sisiguraduhin kong matitikman ni Neil ang tunay na pagdurusa, kaagad na tumugon si Spencer. Sa oras na ito, biglang naalala ni Neil ang brutal na gang rape na natanggap niya sa kanyang manor sa Vista Verde ng kanyang 8 Grandmaster. Ngayon, sa paghiling ni Jerick kay Spencer na turuan siya ng mas malupit na aral, gaano ito kalubha. Ang isipin lang ay nanginginig siya sa takot. Idinagdag ni Jerick, bukod kay Neil, ang masamang babae at si Jason ay dapat tumanggap ng parehong pagtrato. Walang mga exception. Oo, Mr. Agosta, sagot ni Spencer. Ipaubaya mo ang lahat dito, sabi ni Jerick. Huwag kang mag-alala Mr. Agosta, ako na ang bahala sa lahat gaya ng bilin, paniniguro ni Spencer. Tumango si Jerick. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lillian, let's go, Lillian. We can leave the rest to Spencer. Bagamat hindi alam ni Lillian kung ano ang gagawin ni Spencer sa trio ni Jason at sa iba pa, ang malamig na ekspresyon ng mukha nito at ang maputlang mukha ni Neil ay nagsabi sa kanya na hindi magiging maluwag si Spencer sa kanila. Walang naramdamang simpatiya si Lillian sa kanila. Ito ay mga disyerto lamang para sa mga nakagawa ng kasamaan. Sinundan niya si Jerick palabas ng kwarto at lumabas ng hotel.
Sa labas, sumakay sila sa isang itim na Mercedes na nakaparada sa plaza ng hotel. Ito ba ang sasakyan mo, Jeric? Tanong ni Lillian habang nakasakay sa sasakyan. Oo, binili ko ito pagkarating ko sa mess court. Pangunahing para sa paglilibot, tumanggo si Jeric bilang kumpirmasyon. Nga pala, Jeric, hindi mo pa sinasabi sa akin, bakit ka pumunta sa mess court? Hindi nakakalimutan ni Lillian ang bagay na ito. Hindi rin niya sinabi kay Jeric na nasa mess court siya para sa seremonya ng Oscar. Talagang curious siya kung ano ang nagdala kay Jeric sa mess court. Habang pinaandar ni Jeric ang kotse at nagsimulang magmaneho palayo, ipinaliwanag niya kay Lillian, pumunta ako sa mess court para sa ilang negosyo sa Evermore Group. Neresolbo na ang mga isyo, kaya makakabalik na ako sa Eldoret kasama ka. Nakikita ko, sa wakas ay naunawaan ni Lillian. Oh, by the way, ipapakilala kita sa ilang tao mamaya, dagdag pa ni Jeric, sabay tingin kay Lillian. Ang mga taong gusto niyang makilala ni Lillian ay natural na sina Claire, Helene, at ang iba pa. Dahil malapit na silang magkita, naisip ni Jeric na mabuti para kay Lillian na magkita sila sa Nouvelle. Hindi siya nag-aalala tungkol sa anumang mga isyu na nagmumula sa pulong na ito. Naaalala kung paano sa Fenceville Dragon Sect Inn, Claire, Helene, Christine, at ang iba pang 5 kababaihan ay nagkita ng walang anumang problema. Naniniwala si Jeric na ganoon din ang pagkikita ni Lillian sa kanila. Naiintriga si Lillian, nagtanong, sino ang isasama mo sa akin? Napanatili ni Jeric ang kaunting misteryo, na tumugon, malalaman mo kapag nakilala mo sila. Umiling lang si Lillian bilang tugon, hindi na pinipilit pa. Pagkatapos ay bumaling siya kay Jeric na may isa pang tanong, sino ang lalaking iyon sa presidential suite na tumawag sa iyo bilang Mr. Agosta? Agad na ibinahagi ni Jeric ang tungkol kay Spencer, na inihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang Vice Sect Master ng Fenceville Dragon Sect. Hindi rin siya nagtago kay Lillian, na isiniwalat ang kanyang sariling katayuan bilang Sect Master sa Fenceville. Nagulat si Lillian nang malaman na si Jeric ay isang Sect Master sa Eldoret. Sa kanyang impresyon, tila walang alam si Jeric sa anumang martial arts. Jeric, kailan ka natuto ng martial arts? Hindi niya maiwasang magtanong. Gumawa ng kwento si Jeric, na nagsasabing, noong ako ay nasa high school, nagustuhan ako ng master ng martial arts at pinili niya ako bilang kanyang apprentice. Inutusan niya akong panatilihing sikreto ang aking pagsasanay sa martial arts. Kaya, kailangan kong i-juggle ang aking pag-aaral habang palihim na nagsasanay sa martial arts, at hindi ko sinabi sa iyo, Lillian, naiinis ka ba sa akin? Agad namang umiling si Lillian, Jeric, paano ako magagalit? Sinusunod mo lang ang utos ng iyong amo. Siyempre, hindi mo dapat sabihin sa iba. Tumanggo si Jeric, tama ka, Lillian. Habang nagdadrive sila ay nagkwentuhan sila ng kung ano-ano. Halimbawa, tinanong ni Lillian si Jeric kung kumusta ang kanyang negosyo. Nang malaman niya na ang kanyang Evermore Group ay hindi lamang nangingibabaw sa food and beverage market sa Vane at Oak Haven, ngunit lumalawak din ito sa Fenceville Food and Beverage Market, siya ay namangha. Ang paglago ng Evermore Group ay tila hindi kapani-paniwalang mabilis. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Jeric ay nagpalaglag sa kanyang panga. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa mess court na naglalayong kunin ang mga eksklusibong karapatan para patakbuhin ang Kenda Company at Donald Company sa Eldoret. Ngunit may isang sadyang humadlang sa amin, at ang CEO ng Kenda Company ay tumanggi na pumirma sa mga eksklusibong karapatan sa amin. Kaya, nakuha ko ang 40% ng mga bahagi sa parehong Kenda Company at Donald Company, na ginawa ang pangangailangan para sa mga eksklusibong karapatan na hindi kailangan. Naisip ni Lillian sa kanyang sarili, kung pagmamay-ari mo ang 40% ng kanilang mga bahagi, syempre, hindi na kailangan ng mga eksklusibong karapatan. Gayunpaman, tinanong niya si Jeric, ang Kenda Company at Donald Company ay dalawang pangunahing higanteng pagkain. Magkano ang gastos upang makakuha ng mga bahagi sa parehong kumpanya? Walang pag-aalinlangang sumagot si Jeric, hindi gaano, ilang daang bilyon lang. Naiwang tulala si Lillian.